Hello, mic sound check. Ay, so magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Atin hong inaanyayahan ng ating mga kapatiran na nasa labas at nasa likod. If we could please come in. And yung iba kung maaari ay mag-move forward. Purihin po ang pangalan ng Panginoon sa napakagandang umaga na kanyang pinagkaloob sa atin. Ano po? Just think of the fact na may mga taong hindi na nagising kaninang umaga. At hindi tayo mas mabait kaysa kanila. That's just true. May mga taong hindi na nagising pero hindi tayo mas mabait sa kanila. So that means hindi dahil malusog tayo, hindi dahil magaling tayo, hindi dahil maganda yung protection natin, kung hindi dahil may Diyos na patuloy na nahahabag sa atin. It is of the Lord's mercy, sabi ng Biblia, that we are not consumed. Kaya karapat dapat lamang purihin ng Panginoon. Kung tayo ay humihinga ngayon, ang ganda ng quotation na nabasa ko, no? Kung yung puso ay tumitubok ng 72 times per minute, kada tibok nun ay pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. Isipin mo lang kung lumaktaw ng 4. Ayan. So purihin ng Diyos at lalo't higit, hindi lamang yung buhay pisikal, kundi sa atin ng mga mananampalataya ng Ebanghelyo, meron tayong buhay na walang hanggan. At nawa, hindi tayo magsawa na namnamin ang tamis nito at ang katotohanan ng biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin. At para ho dyan, magsimula ho tayo sa ating Sunday School at hiligan ho natin ang ating tagapagpaawit. And again, welcome pong bawat isa, maging ating mga kasama online at tayo magsimula sa first part ng ating gawain, ang ating Sunday School. Tayo po mix na yung lahat na tayo po umawit sa Panginoon. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Awitin po natin, My Savior's Love. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene and wonder how he could love me, a sinner condemned unto
Magsimpo na pong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Wala. Alright, magandang umaga po muli sa ating lahat. Magpapatuloy po tayo sa ating series na pinag-aaralan sa ating Sunday School, which is about understanding homosexuality and its gospel remedy. Ilan na lamang ang nalalabi ng mga episodes dito sa pag-aaral natin. Patungo na tayo dun sa dulo, sa pinakalundo ng ating pag-aaral. Kamakailan lamang ay merong nakabit ng isang school record. Ang kanyang pangalan ay Megan Cortez Fields. Siya ay isang biological male at nakabit ng record sa NJAC Championships ng isang swimming competition na pang babae. Ito ang nakakalungkot dito, na ang nakabit ng record ng pangbabae ay isang biological male. Of course, alam natin ang physical build ng isang lalaki ay iba sa physical build ng isang babae. Kaya kahit anong gawin ng mga babae, hindi mo naman masabi na hindi mga atleta yung mga kapwa nila, mga kalaban. Ito rin naman ay may mga nag-e-ensayo, ito rin naman ay may mga physical exercises and all na kanilang ginagawa para paghandaan yung ganitong mga bagay, but still hindi mo maikukumpara yung physical build ng isang lalaki sa isang babae. At ang irony pa nga dyan ay ito'y isinusulong ng mga feminists, ng mga feminista, samantalang ang nagwawagi ay mga lalaki sa ganitong klase na. At ito nakakalungkot na baka mangyari sooner or later sa mga competitions ay kahit mga pangbabaeng competition ay lalaki na rin ang naglalabanan. Yun ang nakakalungkot, maitsapwera na yung ating mga babae, maging yung ating mga kababaihan ng mga atleta. So, ito yung mga posible na mga mangyari. At may mga ilang mga memes nga ako na nakikita sa Facebook, maaaring nakikita nyo na rin yung ilan sa kanila, na sabi nung iba ay my pronouns are they, them. Yan na uso ngayon, na sinasabi mo yung pronoun mo. Nakakapagtaka na yung iba ay they, them, yung kanilang pronoun. Ito yung mga meme lamang. Yung mga meme. Gusto ko lang po makita natin yung mga foolishness na nangyayari, na even yung English grammar, imagine niyo, that's simple grammar. That's basic English. Na pag sinabi mo na you are they, them, ibig sabihin plural, 'di ba? Pero they're changing na itong mga basic things na kung tutuusin ay kahit mga ultimo mga bata dapat basic na naiintindihan na nila, pero they're making things complicated. At meron pa nga isang meme ako nakita na sabi niya na only female have a uterus. And of course, yung mga hindi makatanggap ang kanilang sagot ay ano yung source? Saan nang galing? Paano mo nasabi? But the truth is, even science itself,
Kahit ang Google, ang sabi ng Google, do men have a uterus? Meron bang bahay bata? Yung ba yun? Tama ba? Bahay bata. Ang lalaki, ang sagot ng Google, the uterus is the womb, which is where the fetus develops. Male reproductive organs include testicles and a penis, but no uterus. Napakalinaw po niyan, ano? Kaya nga sinasabi natin, dalawa lang ang klase ng tao, isang tao na mayroong uterus, ano, may bahay bata, at isang tao na wala at walang kakayahan na magkaroon noon. Ano? So ito lamang, ano, ito yung built ng may pagkakaiba, physically speaking and organically speaking, ang lalaki at ang isang babae. At meron pa nga akong isang nakitang meme na ang sabi, ang Valentine's ay mali po pala, hindi po pala ito. Yung mga matatapang daw ay maghintay na lang ng araw ng kagitingan. Anyway, baka sabihin niyo ay puro memes lang pala pag-aaralan natin, ano? Patuloy tayong tutungtong sa katotohanan that there is God's original design. Ito yung paulit-ulit nating babalikan. Merong original na disenyo ang Diyos. Palagi tayong babalik dun sa katotohanan na ang lumikha ng lahat ng bagay na meron sa mundong ito ay ang Diyos. So kung siya ang lumikha, siya rin ang may karapatan na mag-assign, maglagay, magdisenyo kung ano yung magiging disenyo ng kanyang mga nilikha. At bilang mga nilikha ng Diyos na ang sinabi ng Biblia nung tayo'y mga nilikha ng Diyos, it was good. Mabuti ang mga nilikha ng Diyos. Ibig sabihin, perpekto. At yung kabutihan ng Diyos ay nag-uumapaw maging sa kanyang mga nilikha. Ibig sabihin, tama, saktong-sakto yung disenyo ng Diyos para sa kanyang mga nilikha. At ang disenyo ng Diyos, mayroong dinisenyo ang Diyos sa lalaki, mayroong dinisenyo ang Diyos para sa mga babae. At mabuti itong disenyo na ito. Ito'y mabuti. At marami na tayong mga naging topic, which is the biblical view of homosexuality. Paano nga ba tinitignan ng salita ng Diyos, ng Biblia, ang homosexuality? Of course, ang una dyan, homosexuality is defined as an action. Merong action, merong nangyayari, whether sa isip, sa kilos, ano, ay merong ginagawa, ano, merong nangyayari. At may mga naging topic na rin tayo under dyan, ano. At yung pangalawa is that homosexuality is labeled as a sin. Ito'y kasalanan, sinasabi ng salita ng Diyos. Malinaw na ito'y pagsalangsang doon sa kalooban ng Diyos, doon sa orihinal na disenyo, ito'y pagsira doon sa orihinal na disenyo ng Diyos. Ano? Ang sabi ng Leviticus chapter 18 verse number 22, you shall not lie. Huwag kang sisiping with a male as with a woman. It is an abomination. Ito'y karumal-dumal sa harap ng Diyos. Ano? Ito'y ang sabi pa nga ng Leviticus 20:13, it is a detestable act. Ito'y hindi katanggap-tanggap na gawain, na kasalanan, ano? And then actually, in the Old Testament, itong kasalanan na to is one of the sins that are guilty of a capital offense. Ano? So, ganun kaseryoso. Yun ang gusto ko po makita natin. Ganun kaseryoso tinitignan ng salita ng Diyos itong kasalanan na ito. And the next thing na pinag-usapan natin, of course, under that is yung downplaying, ano, kung paanong sinasabi kumbaga yung depensa nila for homosexuality ay dina-downplay nila itong issue na ito, just like na lang na ang Biblia hindi naman yan against sa homosexuality, 'di ba? Well, mali naman kasi yung interpretation ninyo
word na homosexuality, yung arsenokoitai, which pinag-aralan na rin po natin yung mga bagay na yun. And another one is yung sin ng Sodom and Gomorrah, hindi naman yan patungkol sa homosexuality. Which, yun nga yung pinag-aralan natin and binalikan natin at doon na nga po tayo pupunta para sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral dito sa lesson na ito. Tatalo na tayo doon sa ating pang-apat na topic and this will be the last topic pagdating dito sa biblical view of homosexuality. Homosexuality destroys and it demands judgment. Ito'y sumisira. Ito'y nakasisira. At it demands judgment. Ang sabi rito sa ating lesson, homosexuality is a lust that destroys the physical body. Ito'y sumisira ng physical nating katawan, and not only that, it ruins relationships and it brings perpetual suffering to the soul. And of course, its ultimate end is death. Ang dulo nito ay walang iba kundi ang kamatayan. At nakita nga po natin, there are several studies and several researches patungkol dito na may mga sakit na mas ayon sa pag-aaral ay mas prone ang mga tao who are homosexual or doing homosexual acts. Ang ginamit nga dyan, MSM, men who have sex with men. Mas prone sila pagdating sa hepatitis A or hepa A. Pwedeng sabihin, hindi naman nakamamatay ang hepa A. Pero ayon din sa pag-aaral, even ang hepa B ay mas prone din yung mga tao na doing homosexual acts. And this hepa B, ay ito po yung nakamamatay na klase ng hepa. And of course, as we know it, yung HIV na sakit, HIV infections, 9 times higher, kumpara sa mga heterosexual. So ibig sabihin, mas prone sila. And ang nakakalungkot pa nga, actually, habang tinitignan ko nga itong pag-aaral na ito, nalulungkot akong lalo yung burden para sa mga homosexuals na imagine mas mataas kumbaga mas prone sila of depression, of committing suicide. Why? Kasi nga hinahanap nila yung pleasure doon sa, of course, self-gratification, yung doon sa acceptance ng community, ng society, in which hindi natin doon makikita ang tunay na kagalakan eh. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang tunay na kagalakan ay matatagpuan kay Kristo lamang. Tanging sa Diyos lamang natin matatagpuan ang kagalakan. But these people, of course, at hindi lamang po sila, ang ibig kong sabihin, kapag ang isang tao na bubuhay sa kasalanan at nagpapakasasa sa kasalanan, ibig sabihin, doon niya na hinahanap yung kagalakan sa kasalanan. At ito yung klase ng mga tao na mas prone talaga sa ganitong klase, depression, suicidal attempts, suicides. Why? Dahil inahanap nila ang kagalakan sa self-gratification, sa self-love, sa pag-ibig sa sarili, at sa acceptance ng tao. Again, makikita natin ang tunay na kagalakan kay Kristo lamang at hindi sa mga bagay na ito. At again, nakita nga po natin that homosexuality is a lust that destroys the physical body. Ang claim nila, same-sex marriage or relationship does not hurt nor threaten other people's lives. Hindi naman yung sumisira eh. Hindi naman yung sumisira wala namang naapektuhan. Kung merong magpakasal, merong magkaroon ng relasyon na same-sex, ano naman? Nasaktan ba nasaktan ba kayo? Ano ba kayo? Nasaktan ba ang iglesia? Naapektuhan ba?
Pero makikita natin that society is built upon marriages of men and women who have children. So ibig sabihin, how will you build a society kung hindi kayo makapag-reproduce? So, kumbaga, hindi na natin mapapahabain. Ang pinaka-logical conclusion natin is that hindi makaka-build talaga ng isang society ang ganitong klase ng relationship. So doon pa lang, naaapektuhan na ang isang society. Hindi makaka-build ng family. How will it build a society? Well, another defense is that pwede naman kaming mag-ampon. Well, after all, adoption is a biblical idea. No? Adoption is good, actually. No? Kung merong kakayanan, bakit hindi? 'Di ba? Bakit hindi? But then, ang sabi ng Biblia, nowhere in the Bible does it promote adoption in the context of same-sex couples. Yes, ang Biblia itinuturo ang adoption, pero hindi ito binigay na provision para, same-sex kayo. So para nga naman mag-reproduce kayo, excuse me, para mag-reproduce kayo, mag-adopt na lang. Walang ganoon na provision sa salita ng Diyos. Excuse me po. And number 2, same-sex couples would have to rely on orphanhood. Why? Kasi nga, biologically speaking, walang uterus. No, lalo kung parehas na babae. Parehas na lalaki. Parehas na babae, parehas may uterus, kailangan ng excellent sperm cell, na mag-meet para makabuo. So, kung hindi mangyayari yun, wala. They cannot reproduce. Walang mangyayari. So, even science ay hindi tutugma sa ganitong klase ng relasyon. So, what they will do is they will rely on orphanhood. Mag-aampon sila. At nakita natin, sabi ko nga, hindi masama ang pag-aampon, hindi masama ito, pero makikita natin, ano ba yung cause? Bakit ba merong mga ampunan, bahay-ampunan? Bakit ba merong mga inaampon? Bakit ba merong orphanhood? And sa pag-aaral natin, the major contributing factors or causes to this staggering number ng orphanhood is war, poverty, disease, accidents, malnutrition, natural disasters. Other complex factors to the orphan crisis are human trafficking, child prostitution, and child slavery. Again, hindi po masama ang pag-aampon. Ang ibig kong sabihin, the fact na meron tayong inaampon, ibig sabihin merong negatibong nangyari. Merong masamang pinanggalingan. Ibig sabihin, merong nasirang pamilya. Ibig sabihin, merong nagkaroon ng namatayan ng magulang. Ibig sabihin, merong iniwanan na lamang sa basurahan. Ibig sabihin, meron na lamang anak o sanggol na iniwanan na lamang sa bahay-ampunan. Ibig sabihin, merong nagkaroon ng unwanted pregnancy na isa sa mga causes is rape or molestation or molesting, or maaari na yung iba ay yung mga pari at mga madre who secretly nagkaroon ng mga relationship sa loob ng kumbento. So ibig sabihin, makuha nyo po sana yung punto, hindi masama ang pag-aampon. Pero merong pinanggagalingan. So for you to rely on that, ibig sabihin, kailangan mo maghintay, kailangan mong umasa na merong mga mangyaring mga bagay na ganito. Nakuha nyo po? Again, hindi masama yung pag-aampon. Pero kaya nangyari na meron kayong aampunin. Dahil merong isang sanggol na napabayaan for some reasons, for many factors, na ilan na nga dyan yung mga nabanggit natin. And actually, according to studies, 80% ng mga bata sa loob ng sinapupunan are placed in these facilities as a result of factors such as poverty, disability, marginalization, migration, trafficking, human trafficking, lack of access to health, education of family or family support services. So, hindi nagsisinungaling ang numero.
Kahit pagpunta ninyo sa bahay ampunan, they know kung ano yung mga reasons kung bakit merong ganitong mga bagay. And number 3 is that same-sex couples will build a society that normalizes sin and will eventually lead to the destruction of that society. So, yung sa idea ng same-sex couple, same-sex relationship, same-sex marriage, or whatever that is na itawag natin dyan, ang mangyayari, magiging normal na ang kasalanan. Manonormalize ang kasalanan, and eventually, it will lead sa destruction ng society. Maaaring ngayon, hindi pa matindi yung epekto. Maaaring sa ngayon, wala pang epekto sa pamilya ninyo. Maaaring sa ngayon, wala pang epekto sa society, but eventually, mangyayari ito. Mangyayari ito. And historically speaking and biblically speaking, it happened. At ang isang magandang example nga dyan is the Sodom and Gomorrah sa Genesis chapter 19 na nakaraang pinag-aralan natin, merong dalawang anghel na nagpunta sa lugar ng Sodom and Gomorrah dahil para husgahan, para hatulan ang Sodom. And nagpunta sila doon, nung nakita nila ngayon si Lot, ay sabi ni Lot, pumunta muna kayo rito sa amin. Ang sabi doon sa verse number 2, sa pinakadulo, wag na lang doon, kasi gusto ng dalawang anghel, doon na lang kami sa plaza matutulog. Pero sabi ni Lot doon sa dalawang anghel, wag doon. Wag kayo doon, wag kayo doon, dito na kayo sa amin. Sa verse number 3, pero pinilit sila ni Lot. Well, yung sabi ko nga ay normal sa kanila ang pagiging hospitable. Pero may something kung bakit kailangan niyang pilitin. Hindi, wag kayo ron sa plaza. Dito kayo sa bahay namin matulog. May dahilan. Yung bagay na maaaring kinakabalisa, kinakatakot ni Lot. May dumating ang verse number 4, pinakain niya muna sila. Pinakain niya sila. And sabi niya, dito na muna kayo matulog. Verse number 4, na mahihiga na sila para matulog, dumating ang lahat ng bata at matatandang lalaki ng Sodom at pinaligiran nila ang bahay ni Lot. Tinawag nila si Lot at tinanong, nasaan na ang mga panauhin mong lalaki, yung dalawa, na dumating ngayong gabi? Palabasin mo sila rito dahil gusto namin silang sipingan. So makikita natin dito the effect ng kasalanan dito sa lugar ng Sodom and Gomorrah, na even mga batang lalaki, it has become so normal, sobrang na-normalize na yung kasalanan, na even yung mga kabataang mga lalaki, tama lang para sa kanila yung ginagawa nila. And tignan po natin, ang gusto nila isipingan yung mga bisita. Gusto nilang sumiping doon sa mga bisita, na kahit yung mga bata, meron na rin ganong pananaw. Sabihin na natin hindi homosexuality yung sin, pero meron ng pananaw yung bata na pwede niya na palang gawin ito. Na bumabaw na yung pananaw even sa sex itself. Na again, sa nakaraan nating pag-aaral, according to the original design, sex under the covenant of marriage is good and acceptable. Ang sex na nasa ilalim ng kasal ay mabuti at katanggap-tanggap. It is actually honorable sa Panginoon. It is good and honorable. Yan ang sabi ng Hebrews chapter 13, verse number 4. Let marriage be held in honor among all, and let marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous. At ang sabi ng Genesis chapter 2, verse number 25, according sa original design na pinag-aralan natin, and the man and his wife were both naked and were not ashamed. Walang marumi, walang kahiya-hiya.
sa sexual activity that is under the covenant of marriage. Ganun ito nilikha ng Diyos. Ito'y mabuti, ito'y maganda, ito'y honorable, at ito'y nakakaluwalhati sa Panginoon. Ito'y bagay na ginawa ng Diyos para maluwalhati natin siya at makita natin yung kagalakan sa Panginoon. Sabi nga ng isang article ng Desiring God, good na title na Good Love Making is about God. God ordains love making for couples when we are richer or poorer, in sickness and in health, when life is better or worse, until death do us part, because it reflects His enduring love for us. Yung pag-ibig, yung tunay na pag-ibig, and even yung pagsasama ng isang mag-asawa, ito'y nagpapakita ng enduring love ng Panginoon. So ibig sabihin, yung ganitong klase ng pag-ibig, makikita mo, it reflects, kumbaga sa salamin, it reflects yung pag-ibig ng Diyos. Makikita mo ang pag-ibig ng Diyos dito. Ibig sabihin, napakaganda ng ganitong klase ng pag-ibig. At ang sabi pa doon, pagpapatuloy, we discover a depth of pleasure when we laugh and cry and pray and trust and weep and mourn and hope together. Love making is more than just erotic pleasure. Hindi lamang ito para mapagbigyan yung laman. Excuse me. It is a soul-knitting intimacy that deepens with time. God designed this soul-level intimacy to reflect the deep, intimate, committed, faithful, servant-hearted commitment between Jesus and His bride, the church. So yung pag-ibig na ito, it reflects the love of Christ para sa kanyang iglesia. At ang sabi pa doon, the goal of sex isn't ultimately just enjoying your spouse, but it is enjoying God as the giver of good gifts. Ito ay para ma-enjoy natin, of course, yung ating asawa, but most of all, ma-enjoy natin ang Diyos na siyang nagbigay ng ating asawa, ng ating spouse, na siyang nagbibigay ng good gifts. At sa pagpapatuloy, nakita natin doon, sa verse number 6, lumabas si Lot ng bahay para harapin sila. Nang lumabas siya, isinara niya agad dahil nga sinusugod na sila. At ang sabi ni Lot sa dulo, mga kaibigan, nakikiusap ako sa inyo na huwag niyong gagawin ang iniisip ninyong masama. So doon pa lang alam natin, alam ni Lot, alam nila na yung bagay na nais nilang gawin ay kasalanan. Ito'y masama. Ito'y masama. At talo na tayo, verse number 9, talagang nagpupumilit sila, tinulak sila ni Lot. Pagdating ng verse number 12 and verse number 13, sabi sa verse number 13, dahil lilipulin namin ang lungsod na ito, sabi ng mga anghel, umalis na kayo, lilipulin namin ito, umalis na kayo. Narinig ng Panginoon ang mga daing laban sa mga taong ito na puro kasamaan ang ginagawa. Ibig sabihin, may mga taong naapektuhan dito sa kasalanan na to, may mga naapektuhan. Hindi natin pwedeng sabihin, wala namang nasasaktan, wala namang naapektuhan. Pero narito ang pruweba. Sabi ng salita ng Diyos, nagkaroon ng epekto maging sa mga taong nasa labas nila. Dumadaing yung mga tao laban sa kanila. Ibig sabihin, merong naapektuhan. Verse number 36, sa ganoong paraan, ito ngayon nangyayari, nagunaw na ang Sodom and Gomorrah, nakalabas na si Lot, yung kanyang asawa naging asin dahil lang sabi, wag kang titingin, lilingon pabalik. Naging haligi ng asin. Paglabas nila doon, hindi pa doon natapos. Nagkaroon ng epekto dahil nga naging na-normalize na ang kasalanan. And imagine yung dalawang anak ni Lot, yung kanyang unang anak na babae, sabi nila, tayo na lang yung tao rito.
Samantalang kung tutuusin, alam nila na sila Abraham ay naroon sa kabilang dako. Pero sabi nila, tayo na lang yung tao, kailangan nating mag-reproduce. Well, tama naman, kailangan naman talaga. Dahil lalaki, tatay nila si Lot, 2 babae na lamang silang natira. Kailangan natin mag-reproduce. Wala silang, ayoko kung may mga asawa ba sila o di lang nila nasama. Pero 3 na lamang sila natira. Ang ginawa nila, nilasing nila ang kanilang tatay, si Lot. Yung panganay na babae, nung unang gabi, sinipingan niya ang kanyang ama, sariling tatay. Kinabukasan ay yung pangalawang anak, yung kapatid. So, una sa lahat, kung alam nila na kasalanan yun, ay kung hindi nila alam na kasalanan yun, bakit kailangan nilang lasingin si Lot? Alam nila na kasalanan ng kanilang gagawin after all. So, yan po nakita natin. At yung 2 naging anak, nung kanyang 2 anak, ay si Moab at si Ben-Ami. Yung Moab ay yung siyang pinanggalingan ng lahi ng mga Moabites, ng mga Moabita, at si Ben-Ami naman ang pinanggalingan ng mga lahi ng mga Ammonites, which historically speaking, alam natin itong 2 ito ang ilan sa mga naging matinding kalaban ng bayang Israel. At itong mga bayan na ito ay mga pagano. Sila yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. So nakita natin yung epekto. So again, merong epekto sa society. Merong epekto sa buhay ng pamilya. Merong epekto sa buhay ng komunidad. And eventually, it could lead sa destruction maging ng isang buong lipunan, ng isang bayan pa nga ang ginawa ng Panginoon. At ang sabi nga po ng Ephesians chapter 4, verse number 17 to 19, "Now this I say, and testify in the Lord, that you must no longer walk as the Gentiles do, in the futility of their minds." They are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardness of heart. They have become callous and have given themselves up to sensuality, greedy to practice every kind of impurity. Ito ang paalala ni Apostol Pablo, ito ang paalala ng salita ng Diyos sa mga mananampalataya. Huwag kayong mabuhay na katulad ng mga taong hindi mananampalataya, ng mga taong nasa kasalanan, na naging kalos na yung kalyo, 'di ba? I remember nung nag-aaral pa ako noon na maggitara, yung una ay masakit sa daliri, dahil yung string. Pero pag tumagal na yan, nagkakaroon siya ng kalyo sa dulo ng mga daliri. Kaya eventually, kahit na mag-slide ka, hindi mo na halos nararamdaman yung string. Pero yung una, masakit. So imagine, parang ito yung idea, naging kalos na, yung puso na wala na parang hindi mo na nakikita na mali yan, hindi mo na nakikita na kasamaan yan, hindi mo na nakikita na kasalanan yung bagay na yan. Naging kalos na yung puso, they have become callous and given themselves up to the sensuality and greedy to practice every kind of impurity. Yun na, ibinibigay na lang na ang sarili doon sa kasalanan. Ito ang nakakalungkot na magiging kahihinatnan ng isang bayan. Well, pwede nating sabihin, Brother Daryl, hindi naman palaging nangyayari ang Sodom and Gomorrah. Totoo naman. But the thing is, gusto ko po makita natin na ang Diyos una sa lahat ay hahatulan ang kasalanan. Hahatulan ang kasalanan. Pero gusto ko rin mo makita natin, hindi palaging sa paraan ng katulad ng Sodom and Gomorrah natin nakikita ang anyo ng kahatulan ng kasalanan. Titignan po natin sa Romans chapter 1, ang topic ng wrath of God, ang puot ng Diyos. At dito natin makikita
ang katulan, ang galit, ang puot ng Diyos laban sa kasalanan, papaano niya ipinapakita? Of course, ang ultimate ang ultimate na kung paano natin makikita ang puot ng Diyos ay walang iba sa walang hanggang kaparusahan. But it doesn't mean na hindi natin makikita ang kahatulan ng Diyos maging sa panahon natin ngayon. Nakikita natin ang puot ng Diyos maging sa panahon natin ngayon kahit wala pa yung ultimate na form ng puot ng Diyos, ng kahatulan ng Diyos. God's wrath is revealed from heaven against all sinful men, and all the sinful men deserve the wrath of God. Yan ang sabi ng Romans chapter 1, for the wrath of God is revealed. Ang puot ng Diyos ay naihahayag from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Well, sabi ng ilang mga theologians, yung pinagkaiba ng ungodliness and unrighteousness, yung ungodliness are the sins that are committed against God. Yung unrighteousness are the sins committed sa kapwa mo tao. But then, ang idea pa rin ay yung kasalanan na ihahayag ang puot ng Diyos laban sa lahat ng uri ng kasalanan. May it be yung kasalanan laban sa Diyos o kasalanan laban sa kapwa nating tao na ihahayag, na ipapahayag ng Diyos ang kanyang puot. Bakit? Ang sabi ng verse number 19, sa dulo, who hold the truth in unrighteousness. At sabi ng verse number 19, because that which may be known of God is manifest in them. Yung mga bagay na pwede nating maarok, na pwede nating maintindihan patungkol sa Diyos ay ipinahayag niya. Una sa lahat sa kanyang mga salita. Ipinahayag ng Panginoon. And even in His creation, ay ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili. For God had showed it unto them. At ang sabi ng verse number 20, for His invisible attributes, the attributes of God, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so they are without excuse. Walang sino man sa atin ang excuse sa kasalanan, hindi ko kasi alam. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili. Ibig sabihin na maging sa maliit nating isip sa mga bagay na ipinahayag ng Diyos, lalo tigit sa kanyang mga salita, pwede nating maunawaan na ang Diyos ay banal at siya'y galit sa kasalanan. Pwede nating maintindihan ng mga katotohanan ito. At ito ang naging epekto. Verse number 21. For although they knew God, bagamat alam nila na merong Diyos. Again, ito'y tumutukoy pa rin sa sangkatauhan. For although they knew God, they did not honor Him as God, nor give thanks to Him, but they become futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. So makita natin dyan, for although they knew God, they did not honor Him as God. Alam ng tao na merong Diyos. Alam ng tao na mayroong Diyos, ibinahayag ng Diyos ang kanyang mga sarili sa kanyang salita. Ibinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang buong nilikha. The heavens declare the glory of God. Pag tumingin ka sa buong sang nilikha, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Makikita mo na ang lahat ng ito'y hindi mangyayari kung walang lumikha. Kung mayroong creation na dahil mayroong creator. Kung merong nilikha ay dahil merong lumikha. But, bagamat alam nila na merong Diyos, they suppress that knowledge. Pinipigilan lang nila. Kaya nga, walang tao na totoong atheist.
Ang lahat ng tao ay alam na merong Diyos, pero pinipigilan niya ang kanyang isip na paniwalaan na merong Diyos. At hindi niya ibinibigay ang kaluwalhatian na nararapat lamang para sa Panginoon. They did not honor Him as God or give thanks to Him, but they become futile in their thinking. Claiming to be wise, they become fools and exchange the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Ito yung nais ng tao na kilalanin ng Diyos yung mga bagay na nilikha lamang ng Panginoon. And again, di ba, sa nakaraan nating pag-aaral, yung covetousness is a sin of idolatry. Bakit? Yung pagiging sakim ay bakit siya sin ng idolatry? Dahil ito yung pagpapakita ng kanyang pag-ibig sa kanyang sarili. So again, ang idolatry ay hindi palaging nasa form na gumagawa ka ng mga anyong Diyos-Diyosan, ng mga rebulto o kung ano man. Hindi palaging yun ang idolatry. Idolatry could be self-love. Idolatry could be yung iyong pagsamba sa iyong sarili, the self-gratification, mapagbigyan mo yung nais ng laman, yung nais ng sarili mo kahit pa yan ay isang kasalanan. That is idolatry pa rin. So they exchange the glory of God, of the immortal God, for images resembling a mortal man and birds and animals and creeping things. At ang sabi ng verse number 24, Therefore, ang mga tao, dahil sa kasalanan, ang nais lang kasalanan. Dahil sa kasalanan, tinatanggihan ng tao ang Diyos. Galit ang tao sa Diyos. Morally speaking, maaaring nagsisimba yan, maaaring relihiyoso yan, maaaring nananalangin yan. Pero alam ng Diyos ang nilalaman ng puso. Morally speaking, ang tao ay galit sa Diyos. Because of sin. So this is a mutual thing. Ang Diyos ay galit sa kasalanan. Ang Diyos ay galit sa makasalanan. Pero ang makasalanang tao rin naman ay galit sa Diyos. Ayaw niyang ibigay ang pasasalamat, ang honor, ang kaluwalhatian na nararapat lamang sa Diyos. Mutual. And so, dahil gusto niyo yan, gusto niyo yang kasalanan, dahil gusto niyong magpakasasa sa kasalanan, ang sabi ng verse 24, Therefore, this is a conclusive statement. Gusto niyo yan? Therefore, God gave them up in the lusts of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served this creature rather than Creator who is blessed forever. Amen. Gusto ko pong makita natin na ang mensahe dito ng Diyos bilang pagpapakita ng kanyang puot, bilang pagpapakita ng kanyang kahatulan. Gusto niyo yung kasalanan? Ibinigay sila ng Diyos sa kanilang mga sariling nasa ng laman. Gusto niyo yan? Ayan ang kasalanan. Hinayaan sila ng Diyos na gawin ang kasalanan to the impurity of their hearts, to the dishonoring of their bodies. Kung bakit merong ganitong klaseng mga kasalanan? Dahil sa puot at kahatulan ng Diyos. Kaya kung tayo ay nagpapakasasa sa kasalanan, matakot ka. Matakot tayo. Hindi ito isang bagay na dapat mo, okay lang, pinababayaan naman ako ng Diyos eh. Hinahayaan naman ako ng Diyos eh. Baka kalooban ng Diyos to. No! Ito'y pagbuhos ng puot ng Diyos. Ito'y kahatulan ng Diyos. Kung bakit may mga bansa ngayon, na unti-unti nang tanggap
ang kasalanan ng homoseksualidad, unti-unti nang tanggap ang kasalanan, iba't ibang klase ng kasalanan, divorce, iba pang mga sexual sins. Bakit? Dahil sa puot ng Diyos. Because of the wrath of God. For this reason, verse number 26, God gave them up to dishonorable passions. Binigay sila ng Diyos doon. To the dishonorable passions. Ito yung mga sexual sins, sexual acts. Tulad ng ano? For their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature. Hindi yan yung likas. Hindi yan yung tama. Hindi yan yung dapat na nangyayari. Hindi yan yung dapat na nararamdaman ng isang babae sa kapwa niya babae, ng isang lalaki sa kapwa niya lalaki, and the men likewise. Gayun din naman ng mga lalaki gave up natural relations with women. Imbis na dapat babae ang kanilang nagugustuhan, they gave it up. Isinuko nila yon, literally. They gave it up. At ang ginawa nila ay nagtungo sila doon sa kapwa nila lalaki. They gave up natural relations with women and were consumed with passions for one another, men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error. So again, itong kasalanan na ito, kapag patuloy na namayagpag, kapag patuloy na tinanggap, lalo ng bansa natin, ng bayan natin, meron na tayong Pride Month. At paunti-unti, may mga senador na isinusulong ang same-sex marriage. Unti-unti, ang Santo Papa, okay na i-bless ang same-sex relationship. Do hindi pa raw ito same-sex marriage, pero blessing pa lang. Pero unti-unti na, nakikita natin yung progress. Especially we are a Catholic country, so hindi malayo. Kung ganun na ang Santo Papa, ay maaring sumunod na rin eventually ang mga simbahan. At nakita nga po natin, remember sa mga nakaraan, yung mga videos na pinlay natin, merong isang pare, na pinagtatanggol na rin ang same-sex marriage. At actually, nagkasal na siya sa Cebu. Of course, hindi ito legal pagdating dito sa atin, pero ginawa na nila yung ritual. Pero makita natin yung progress, or should I say digress, kasi pababa, na progress. So, again, itong bagay na ito, pagpatuloy na namayagpag, ito yung pagpapakita ng puot ng Diyos. Dapat lalo tayong matakot na nakikita natin ang kahatulan ng Diyos na kanyang ibinubuhos sa ating bayan. And sabi ng verse number 28, and since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind, sa isang maruming pag-iisip, to do what ought not to be done. They were filled with all manner of unrighteousness. Sila'y napuspos, sila'y napuno ng unrighteousness, ng kasamaan, ng kasalanan, ng kasakiman, ng malis, ng karumihan, ng isip. They're full of envy. Sila'y punong-puno ng inggit, murder, pagpaslang, strife, pag-aaway-aaway, deceit, pangloloko, maliciousness, maruming pag-iisip. They're gossips, pagchichismis, mga marites, Ito'y bunga rin ng kasalanan. Again, wag po nating i-isolate, again, hindi tayo mas mabuti sa mga homosexuals. Tayong lahat ay makasalanan. Tayong lahat ay makasalanan. Mahilig ka sa chismis? Ito'y pagpapakita rin ng kasalanan. Gossips, slanderers, paninirang puri, haters of God, galit sa Diyos, insolent, haughty,
Boastful, ang hirap na po Tagalogin, ano? Google nyo na lang po. Pagiging mayabang, pagiging hambog, inventors of evil. Ang galing, ano? Kayang umimbento ng klase ng kasamaan, ng kasalanan, inventors of evil. Disobedient to parents. Mga kabataan na disobedient sa kanilang mga magulang. Foolish, faithless, heartless, ruthless. Ang mga ito'y pagpapakita ng kapahayagan ng kasalanan. At kapag ito'y namamayagpag, ito'y pagpapakita ng poot ng Diyos, gusto niyo yan? Sige, gawin ninyo. Ito'y poot ng Diyos. Hindi ito nakakatuwang bagay. Ito'y nakakatakot. At anong patutunguhan nito? Revelation chapter 1 verse number 8, but the fearful, sa mga duwag, unbelieving, the abominable, kasuklam-suklam, murderers, warmongers, sorcerers, idolaters, and all liars. Walang excuse. Mula doon sa pinakamalaking kasalanan, pinakamabigat na kasalanan, do walang level ng kasalanan, pero humanly speaking, mula sa pinakamabigat na kasalanan, pumaslang ka, nakiapid ka, sorcerer ka, at hanggang doon, sasabihin mo lang na parang maliit lang, nagsinungaling. Ang sabi ng salita ng Diyos, shall have their part. Meron kang bahagi. Saan? In the lake, which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Ang kabayaran ng kasalanan, according sa Romans chapter 6, verse number 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Walang hanggang kamatayan. Walang hanggang kaparusahan doon sa impyerno. Ang sabi ng Galatians chapter 6 verse number 8, the one who sows to please his sinful nature. Nang gusto niya niyang gawin, i-please yung kanyang sinful nature. Makasalanan ako, sige, pagbigyan ko na lang yung kasalanan. Ang sabi ng salita ng Diyos, from that nature will reap destruction. Gusto mo magtanim ng ganyang ng kasalanan, ang aanihin mo ay destruction. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Hindi tinapos ng salita ng Diyos na gusto mo sa kasalanan, ang patutunguhan mo ay destruction. Ang sabi ng salita ng Diyos, the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Mayroong pag-asa. Mayroong buhay na walang hanggan. At hindi rin natapos doon yung sinabi ng Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Merong regalo, merong kaloob, merong pag-asa na kaloob ang Diyos para sa mga taong nasa kasalanan. Merong pag-asa maging sa mga homosexual. May pag-asa maging sa mga bakla, tomboy, bisexual, asexual, at lahat, LGTB, HD+. Lahat na yun. 50 inches. Lahat na yun. Ang sabi ng salita ng Diyos, merong pag-asa. Merong pag-asa. At yan po ang patuloy, ang susunod nating pag-aaralan, the gospel remedy for homosexuality, which pag-aaralan natin sa mga next topics natin, at makikita natin that there is hope. There is hope. Sa mga mahal natin sa buhay, na maaaring naroon sa ganoong klase ng kasalanan, there is hope. Mayroong pag-asa na naghihintay para sa kanila. Yan ay kung pagsisisihan ang kasalanan. Tatalikuran ang kasalanan. Tatalikuran ang kasalanan at
itutuon ang kanilang paningin, ang kanilang puso kay Kristo na siyang tagapagligtas, na siyang kayang magkaloob ng buhay na walang hanggan, kayang magbago ng buhay. Kaya niya. Kung tayo sa ating mga sarili, maaaring kahit tayo rin kahit anong paliwanag mo sa kanila, hindi natin kayang baguhin ang kanilang mga buhay, kanilang mga puso. Tanging si Kristo lamang. At yan ang pag-aaralan natin sa susunod kung gaano kahalaga ang ebanghelyo para sa mga taong nasa kasalanan. Whether they be homosexuals or anumang klase ng kasalanan yan, ang pag-asa ay ang ebanghelyo, ang pag-asa ay si Kristo. Yun lamang po ang magiging pag-aaralan natin for this lesson, para may oras pa tayo for some questions patungkol sa ating topic. Meron po bang may mga katanungan? Any questions po? Sige po. Good morning po. Good morning po. Paano yung nag-aangking Kristiyano ma-attend sa church pero naroon siya sa kalagayan na may sabihin nating pagkabakla o pagkatomboy. Di ba dapat ang effort niya ay itago yun? Halimbawa, imagine natin may isang babaeng para medyo kilala ng lahat, yung si Ellen DeGeneres ay a-attend dito. Hindi ba makaka-apekto yon sa ibang mga may ganun ding tendency? Magiging hindi magandang impluensya sila, hindi magandang halimbawa, maging sa kanyang pananamit, sa kanyang itsura, sa kanyang gupit, sa kanyang buhok. Di ba may pastor na, sikat na pastor, no? Na yung pananalita niya, obvious naman, hindi niya pinaglalabanan na masasense mo yung kabaklaan niya sa pananalita. Dapat sana, di ba dapat ang effort ng mga ganun ay paglabanan din yung mga ganung bagay para hindi maging bad example o bad influence sa church. Okay, thank you po. Salamat po doon sa tanong. Unang bagay, before po ako tumungo dun, gusto ko lang po linawin na hindi porket naitatago ang kasalanan ay hindi na tayo nagkakasala. Gusto ko lamang po bigyan ng linaw. Though it's a good thing na ibig sabihin kahit paano pinaglalabanan. Yun po kasi yung punto ron, na pinaglalabanan. Ibig sabihin ay hindi ito parang gawin ko yung kasalanan, bahala kayo. Parang ganun po. Kasi yung itsura, baka hindi naman ituring na kasalanan. Opo, yun nga. Binigyan linaw lang po natin, baka kasi maging kaisipan na pag tinago ay hindi na kasalanan. Nagkakasala pa rin tayo, kahit nasa isip, nasa puso, But then, sa mga nakaraan nga natin na pag-aaral, una, ang isa sa mga purposes kung bakit natin to inaaral ay para matutunan natin na buksan yung ating pintuan para sa kanila dahil after all, kailangan nila ang ebanghelyo, kailangan nila si Kristo. Hindi po natin gusto na, merong homosexual, wag natin papasukin, no? Kaya doon sila sa likod, hindi po ganoon. Although alam ko po hindi ganoon ang punto, pero halimbawa nga, nandito na, narito sa church, hindi ba siya makaka-apekto? Well, again, kung yun po ay nasa kalagayan ng hindi mananampalataya, hindi pa bahagi ng iglesia, ay gusto nating narito sila. Dahil para makarinig sila ng salita ng Diyos.
Actually, yun ang prayer natin eh. Di ba? Yun ang prayer natin. Madala natin sila rito. Maari, malay mo, meron pala dito, kamag-anak nila si Ellen, ano? Si Ellen DeGeneres. Maimbita natin. Maimbita ninyo. Ang gusto natin actually, makarating sila rito. Makarinig sila ng ebanghelyo. Makilala nila si Kristo. So, I would say, dapat lang na narito sila. Now, would it influence? Siyempre, isa nga po yun na equipping ng iglesia sa mga mananampalataya to discern ano yung kasalanan una sa lahat. Para malaman ano yung kasalanan, makita yung kasalanan. Now, of course, since nandito na siya, yun po ang setting, ilagay natin sa ganun. Narito na, example, mayroong isang celebrity na kamag-anak ng kung sino man sa atin, mayroong ganong mga tendencies. Of course, ang nais natin ay, syempre, ang turo ng salita ng Diyos is turuan sila, to disciple them. Of course, sa una, hindi mo talaga makikita agad yung biglaang pagbabago. Doon merong mga ganong mga cases, pero hindi po kasi palaging ganon. So, maaari ilang weeks, nakakasama natin dito si Celebrity A, tapos nagsama pa ng ilang mga Celebrity B, C, dumami sila. Well, gusto natin sila rito, tuturuan natin sila, hayaan natin sila na marinig ang ebanghelyo, and one good way din po is the idea of discipleship, of course. Maturuan sila ng ebanghelyo, to do a Bible study sa kanila, why not? Kung hindi man dito of course, ito pa rin yung pangaral ng salita ng Diyos sa loob ng iglesia, pero one good way din yung mga Bible studies, yung follow-ups sa kanila, para makita kung naiintindihan. Again, hindi natin agad kasi parang wag tayo mag-expect na biglaan magkakaroon agad ng pagbabago. Well, kung ganun nga mangyari, purihin ng Panginoon. Pero kung hindi man, tayo ay nagtitiwala sa biyaya ng Diyos na siya yung kikilos para sa kanila. Nakakaasa pa rin tayo sa pagkilos ng Panginoon. So, magkabilang banda yung equipping po ng church, na ma-discern ano ba yung kasalanan. Kasi, kumbaga, parang kung andali lang na impluwensyahan ng iglesia, baka kulang po sa equipping yung iglesia. At sa kabilang banda, doon naman ay tuturuan naman natin sila. Lalo pagdating sa pag-unawa sa kasalanan. Hindi natin i-isolate na ang kasalanan niya lang ay homosexuality. Dahil after all, ang dapat gamutin ay yung kasalanan. Dapat siyang iligtas doon sa kasalanan. And eventually, pag naintindihan niya ang ebanghelyo, actually, doon sa mga susunod nating pag-aaral, pag naintindihan niya ang ebanghelyo, nakilala niya si Kristo. Si Kristo ang magbabago sa kanyang buhay. Hindi mo kailangang pilitin. Of course, dapat mong turuan, pero hindi mo kailangang pilitin. Si Kristo ang magbabago sa kanyang buhay. Doon po sa mga cases like sa mga dating homosexuals, meron kasi po talaga, physically speaking, dahil nga may mga changes na silang ginawa sa kanilang katawan, may mga changes na silang ginawa sa kanilang organs, yung iba ay nagbago na yung hormones, at yung iba po kasi, yung iba ay irreversible na. Yung iba yung boses, yung iba na nagpadagdag ng kung anumang mga hindi dapat idagdag at palitan sa mga hindi dapat palitan, ay karamihan doon na irreversible na. At marami naman sa kanila, sa mga narinig kong mga testimonies, ay nagsisisi kung bakit nila ginawa yung mga ganoon. Yun nga lang ang hirap ng ibalik. So maaari, hindi ko po kumbaga situational, maaari na yung pastor na yon ay irreversible na nga yung boses, kaya ganoon. Or maaari din naman na yun nga pong assumption natin na baka hindi kasi pinaglalabanan. But then, hindi kasi natin talaga makikita. Ultimately, ang Diyos ang siyang makahuhusga. Pero yun nga, yun yung magkabilang side lamang po doon sa I hope ay napagbigay linaw po doon sa katanungan. Thank you. Salamat po. Anyone pa po would like to ask questions or would like to add anything? Brother Paul? Hindi ko siguro question but to add.
Dahil malaking boses ho ang sinasabi nila, bakit ba kayo galit na galit? Nagmamahal lang naman kami. Diba? Yun yung una is ano ba ang biblical na pagmamahal? Ang magde-define ng pagmamahal ay ang Diyos at hindi ang tao. And then pangalawa, hindi ho walang naapektuhan. Merong naapektuhan. Pag pinag-aralan ho natin, so obserbahan natin yung mga bansa na nauna sa atin. For example, ang Amerika. Mas nauna sa atin na dumulas sa bagay na ito. Kaya merong isang judge sa American Supreme Court, imagine nyo, judge, hindi to bobo, napakatalinong tao, na hindi niya kayang i-define ano ba ang babae. Tinanong siya, anong babae? What is Hindi a niya woman? masagot. Edukadang tao. Hindi niya kayang sagutin. Hindi niya kayang sabihin, ano ba ang babae? Darating ho ang time na may mga lalaki na papasok sa CR ng babae. Simply because sasabihin nila, babae ako. At merong mga nare-rape na estudyante. Right. At merong tatay na nabilanggo dahil yung isang lalaki, yung anak niyang babae, pumasok sa CR at nakita niyo yung isang lalaki, pumasok din doon sa CR, kinonfront niyo yung lalaki hanggang sa nabugbog niya yung lalaki. At nabilanggo yung tatay dahil pinagtanggol niya yung kanyang anak kasi pinasok nung... Kasi ang sabi ng lalaki, babae ako. At pag nagtuloy-tuloy ho ito, yung mga... Nangyayari ito sa Amerika, yung mga presong lalaki, nagsasabi silang babae sila, nililipat sila sa kulungan ng mga babae. Tingnan nyo ano nangyayari. Nangre-rape sila. Yeah. At pag nagtuloy-tuloy ho ito at hinayaan makapasa yung SOGI bill, grade 1, grade 2 ang mga bata tuturuan, hindi lang to basta okay, dapat itong i-celebrate, tanggapin, ipaglaban. Nakuha niyo ho? As early as 7, 8 years old, brainwash ang mga bata na okay lang ito. Hindi ito walang epekto ho. And then, pang nangyari na yun, 10, 20 years from now, anong magiging epekto ito sa pangangaral ng church? Okay, Brother Paul, meron ka na ngayong ticket, may citation ka dahil racism, defamation, sexism, at yan ay labag sa batas na ngayon yung pangangaral ng ganyan. Mga kapatid, hindi ho walang epekto. Sumisira ng pamilya, sumisira ng moralidad, sumisira ng lipunan ang bagay ho na ito. Hindi natin sinasabi na mga pusakal na kriminal sila. No. At huwag nating isipin na mas mabuti tayo sa kanila. Lahat tayo ay pawang makasalanan as made clear sa lesson. Pero hindi ho totoo na walang epekto. At maganda nga yung sinabi ng isa, maglagay ka ng 100 lalaki sa isang isla at samahan mo na 100 bakla. Pagkatapos ng 100 taon, ano masusumpungan mo sa isla? 200 buto. Pero maglagay ka ng 3 lalaki at 3 babae sa isang isla. Pagkatapos sa 100 taon, anong meron doon? Community. Isang komunidad. So, sisira ho talaga ito. At palagay na natin na talagang napakaganda ng epekto sa komunidad. Ang mag-determining factor pa rin ho ay ang Diyos. Amen. Ito ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon at dahil ang nagtatali ng ating konsensya ay hindi si Vice Ganda kung hindi ang Biblia. Kailangan manatiling malinaw sa atin ito. At kung sakaling ang ating mga anak ay makakapanood ng mga bagay na ito, halimbawa, nanood ng pelikula at mayroong mga ganun. Hopefully, ang mga Kristiyanong magulang ay maging take responsibility na ipaliwanag sa kanilang mga anak. Yes, nakakatawa. Pero lais ko paalala sa iyo, yan ay kasalanan. Yan ay kasalanan. At nawa, tulungan tayo ng Panginoon na maging, sana makuha nyo, may epekto to maging sa pagboto natin. Anong mga politicians ang iboboto natin? Isa ito sa ilang mga konsiderasyon at magiging epekto sa atin. So, hopefully, ay magkaroon na lalo makita natin yung bigat ng mga katotohanan natin pinag-aaralan. God bless po. Thank you po. Thank you po. May dagdag ko lang actually last time na pag-usapan namin ng ilang kapatiran, meron akong video though hindi ko na napalabas. Merong mga video sa YouTube na supposedly pang bata. Nakalimutan ko yung
sa Cocomelon, merong isang klase ng Cocomelon na kung hindi kayo aware ay same-sex yung partner ata na pinakikita dun. So baka mamaya napapabayaan natin yung ating mga anak na nanonood lang nun, kala ay colorful at masaya-saya lang, pero hindi natin alam pala ay yun na. And actually, nakakalungkot pa. Ayun, well, ano yan YouTube yan ganyan. Alam nyo po ba na meron na ring mga Sunday school lessons? Sunday school lessons. Take note. Sunday school lessons. May mga videos pa. May mga coloring pa na homosexuality na ang pinopromote sa mga progressive churches. Meron po. So nakakalungkot. So dapat nating maging maingat, kasi nga ang ginagawa is brainwashing. Na ultimo kahit sa mga bata, for them to accept, okay lang to, kahit sa murang edad. So be very, very careful, lalo po sa ganung mga bagay, lalo para sa ating pamilya. Protektahan natin sila. Protektahan natin yung ating pamilya. With that, meron pa po ba? Anyone who would like to add or ask questions? Kung wala na po, ay manalangin na po tayo. Tayo po'y manalangin, O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na banal at napopuot sa kasalanan. O Diyos, kami po'y mga makasalanan sa harapan mo. Kami po'y marumi. Kami gumagawa ng bagay na hindi matuwid. Kami hindi mabuti. Pero salamat, O Diyos, dahil ikaw ang mabiyayang Diyos na siyang nagsugo at nagbigay ng kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa aming mga kasalanan. O Diyos, salamat po sa pag-ibig na ito ng aming Panginoong Jesucristo, na siyang kapahayagan ng isang dakilang pag-ibig, na nawa, Panginoon, ito yung klase ng pag-ibig na aming asamin. O Diyos, salamat po sa mga biyaya mo na aming natutunan ngayong umagang ito. Nawa ay maghimok sa amin ito na hindi magkaroon ng puot, ng galit sa mga homosexuals, kundi magkaroon ng ganoong pag-ibig sa kanila na sila ay maabot namin ng ebanghelyo at maipakilala sa kanila ang aming Panginoong Jesucristo. Lord, salamat po sa mga bagay na ito. Mapupurihan ka at maluwalhati. Ito po ang aming samad-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sandali lamang po, mabilis lamang po mga kapatid. Ang atin ng mga young people ay malapit na ang camp. At ang camp fee ay 1,800 per young people. So hindi ho siya magaang. At magsisimula na ho sila ng fundraising. Kaya paglabas nyo dyan mamaya, merong mga juice silang tinitinda. May C2, may Zesto. Isipin nyo na, nakapag-juice na kayo, nakatulong pa kayo. Amen? So, ay pwede ho yung sa Mary. And then, expect in the next few weeks, ay magkakaroon pa ho na ibang mga fundraising para ho mapababa yung halaga na kanilang kailangang bayaran sa camp. So, yun lamang po. God bless po. Break time po tayo. Balik ho tayo ng 10:10. Ay.